Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. So this is it mga kababayan, no? Nag-announce na po finally si Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential election. No? Supposedly yung kanyang pag-announce, sinabi niya noon na by end of 2026 daw, mga December, no? Yung kanyang pag-announce kung whether or not tatakbo siya bilang Pangulo. Pero iwan ko bakit napaaga yung kanyang announcement mga kababayan. At tingnan natin, no? Kung sino pa yung mga makakalaban niya kasi yung kabilang kampo naman, yung mga dilawan ay by December daw. Meron na silang pangalan na i-publish, no? Or i-announce na pambato nila bilang Pangulo sa 2028 din, no? At ang administration ay parang wala pa mga kababayan, no? At di ko alam kung sino kaya yung kanilang
matunog na ipambato dito kasi wala naman po talagang maingay no sa administration. Puro negative kasi yung kanilang mga feedback mga kababayan no, dulot itong mga flood control corruption na grabe yung mga pagkurakot nila dyan sa flood control at hanggang ngayon wala pang mga big names, big fish na nakulong no, bukod doon sa dating senador mga kababayan. Kaya iwan ko kung sino man yung endorso ng administration ay malamang sa kangkungan pupulutin no, dahil negative yung ratings nga ni PBBM mga kababayan. At tingnan natin kung magsanib pwersa itong mga dilawan, mga pinklawan, itong Makabayan Black at itong administration kasi yun naman yung kanilang mga sinasabi na sa mga balita no, na gusto nilang mag-unite para talunin nga po nila dito si VP Sara. Yun lang yung kanilang objective mga kababayan no, talunin si VP Sara kaya magsama-sama na yung mga dating magkakaaway na ilang dekadang magkaaway yung Dilawan at mga Marcos dahil lang dito sa isang Duterte na balak nilang hindi magtagumpay para makaupo ulit sa Malacanang. Kaya ito na po yung kanilang ginagawa ngayon. Mag-collab na yung Dilawan at mga Marcos na magkakaaway noon. At tingnan natin no, mga kababayan no, kung ano pang mangyayari kasi nag-announce na po si VP Sara at malamang ay tadtarin po siya ng paninira dito kasi maaga po siyang nag-declare at gaya po ng strategy nga ni dating Pangulong Duterte no, na last minute po siyang nag-decide na tatakbo o nag-announce na tatakbo dahil isa sa mga iniwasan niya yung paninira no, gaya nung ginagawa ng mga ibang politiko kay Binay, kay Villar na malayo pa at nag-announce na silang tatakbo kaya talagang sirang-sira sila kasi talagang full ang paninira sa kanila gamit yung mga mainstream media at iba pang mga media mga kababayan. Pero si VP Sara ay talagang sinira naman nila simula nung 2023 pa hanggang 2024, 2025 at ngayon may impeachment na naka dyan sa House of Representatives ngayon. So expect natin talagang full blast yung kanilang paninira dito kay VP Sara mga kababayan. Pero sa tingin ko wala na pong effect yan no? Hindi na po maniwala yung mga taong bayan dahil sawang-sawa na sa paninira nila kay VP Sara at wala namang nangyari sa Pilipinas no. Bagkos mas lalo pa tayong naghirap dahil dito sa mga corruption sa flood control no. Yun pa nga lang wala pang mga congressman na nakulong no, na mga nababalita na nag-insert ng bilyon-bilyon mga kababayan. So ano pong opinion dito no sa pagdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo na po siyang pangulo sa 2028 presidential election. Kaya asahan natin sa aking opinion lang no, asahan natin na talagang marami pang mga paninira ang talagang dito babaha ang mga paninira kay VP Sara at gagawin nila yung kanilang kayang gawin para lang mapigilan no at itong mga taong bayan ay magalit dito kay VP Sara no, kung ano-ano mga propaganda expect natin mga maraming propaganda mga kababayan na babaha dito sa susunod na mga araw no habang papalapit ang eleksyon. Maraming mga paninira dito ang kanilang talagang ibabato kay VP Sara Duterte. So expect natin sa nipirsa ito mga Dilawan at mga loyalista, mga Marcos loyalist, mga pro-administration na talagang todo effort to sila pati itong mga mainstream media. Expect natin yan mga kababayan na talagang full blast yung kanilang mga propaganda dito laban kay VP Sara Duterte no. At for sure kung maging presidente yan si VP Sara sa 2028 nako itong mga pangalan ngayon nga na mga hindi nababanggit kasi hindi pa nakukulong na mga involved dito sa flood control corruption ay himas-rihas po yan mga kababayan no. 100% sure po yan yung mga hindi kayang naipakulong ngayon ni PBBM ay makukulong yan sa 2028 no? Kaya maraming mga politiko ngayon na mag-abroad no sa 2028 mga kababayan. Na sila mag-migrate no sa ibang bansa kasi mag-iiwas yan or iiwas yan dito sa kay VP Sara baka mamaya ay makulong sila. Itong mga kontraktor ay nako magtatago yan mga kababayan for sure at alam naman natin na may mga bahay yan sila sa ibang bansa no. Kaya itong mga kayamanan nila talaga ay grabe no. Makikita natin sa balita may mga bahay sa France, may bahay sa Spain, sa Amerika. Ay grabe itong mga politiko na ito sa Europe ang dami nilang mga properties pati dito sa Pilipinas yan sa mga exclusive subdivision no ng mga milyon-milyones ang halaga mga kababayan. Kaya para po sa aking opinion no talaga malaki ang tsansa na manalo talaga itong si VP Sara Duterte no sa 2028. Wag lang dayain ng COMELEC mga kababayan kasi isa rin po yan sa mga din ngayon no parang maraming nagwo-worry din dahil yung COMELEC nga ay hindi nga po siya talaga transparent no or dahil dito sa automatic hindi natin alam kung ano yung lalabas na pangalan doon sa ating
mga binoboto, no? Kasi maraming question nga talaga dito sa automated election, mga kababayan, at delikado, no, mga kababayan, baka madaya si VP Sara, at sana ay babalik tayo dito sa ano, kahit manual lang yung bilangan, no, mga kababayan, automated yung pagboto pero manual yung pagbilang para makikita talaga natin na tama yung mga pangalan na lumabas doon sa mga makina, no, na binoto ng mga taong bayan, mga kababayan, para iwas po sa mga posibleng dayaan, mga kababayan, kasi alam naman natin yung mga politiko rin, no, handang magbayad, handang gumastos ng milyon-milyon para manalo lang sila dito, mga kababayan, no, sa eleksyon. Kaya sana maiwasan po yan at sana hindi po madaya si VP Sara. Kaya kailangan po talaga ang milyon-milyon ang agwat, no, sa bilang, mga kababayan, gaya nung kay dating Pangulong Duterte na nasa 16 million yung kanya pero yung sumunod sa kanya nasa 9 million lang. Medyo malayo yung agwat talaga, mga kababayan, halos triple para mahirapan po silang dayain talaga, no, na magdagdag ng mga boto na ilagay doon sa mga politiko na talagang gagastos ng milyon-milyon para makapandaya lang, mga kababayan, no. At asahan natin, no, itong mga paninira nila kay VP Sara, itong si Claire Castro, no, talagang puputak na yan, mga kababayan, no, laban dito kay VP Sara Duterte. Asahan na po natin yan. At itong mga kabila, sila Rizal Ontiveros, sila De Lima, ay talagang expect din natin yan na babanat at babanat yan, mga iyan, mga kababayan, no, kay VP Sara. At ano pa kaya yung kanilang pwedeng ibatong putik, no, dito kay VP Sara? Ano pa kaya mga issues ang kailangan nilang or ang kanilang ibabato kaya bukod sa confidential funds, no? At itong issue ng kanyang pagpupunta doon sa Netherlands para bisitahin ang kanyang ama na naka-detain doon. Yung ginagawa nilang issues yan na puro alis daw si VP Sara, wala na ginagawa. At sa tingin ko hindi naman epektibo, no? Wala na pong maniwala sa kanila, mga kababayan, no? Buo pa rin ang suportahan ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte despite doon sa kanyang mga efforts, no, na paninira sa kanya. So ano pa masasabi niyo dito, mga kababayan, sa pagdeklara ni VP Sara Duterte, no, sa pagtakbo bilang Pangulo, no, at itong impeachment laban sa kanya. At alam naman natin na may plano rin po yan si VP Sara, no, kung talagang tagilid siya dito sa Senado, no, kasi talagang yung mga senador doon baka tatumbling doon sa administration, yung natirang minority baka tatumbling doon sa majority, ay malamang may backup plan naman po si VP Sara dyan, mga kababayan, no, para hindi lang po siya ma-impeach at para makatakbo pa rin po siya sa 2028 presidential election. Kaya itong mga senador dyan na talagang may balak pang tumakbo sa 2028, itong mga re-electionist, mga kababayan, kagaya Mark Villar, sila Jesus Escudero, Jingo Estrada, sila GB Ejercito, ayan, pero sa administration yan, hindi naman yan kagrupo ni VP Sara. Pero si Jingoy parang kagrupo ni VP Sara yan. So tingnan natin. Sila Alan Cayetano, mga re-electionist yan sila, mga kababayan, no? Sila Sherwin Gatchalian doon sa administration yan. Tingnan natin kung makakabalik ulit yan siya, mga kababayan, no? Kung hindi pa tapos yung kanyang termino, no? Kung kasi nung nakaraang 2022 si VP Sara ay isa sa mga nag-endorso sa kanya at sila Mig Sobere. Pero tingnan natin, no? Kung ano yung kapalaran nila sa 2028, mga kababayan, kung makabalik pa kaya sila or magaya doon sa alyansa, no? Magaya kina Revilla at ni Tolentino, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.